O papaliwanag ni ni Mike Defensor kung anong nangyari, bakit nawala yung mga senador. Pasok. So magandang hapon po sa inyo lahat. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Actually, nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senator Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti natin na kunin ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita. Kaya saluduhan natin itong mga sundalo na ito, saluduhan natin si Mike Defensor, saluduhan natin si Chavit Singson, saluduhan natin yung mga vloggers na nandiyan dyan, saluduhan natin yung mga media na nandiyan dyan, lahat na nandiyan dyan, saluduhan natin. Pwedeng ito na ang huling pagkakataon na maririnig natin tong istorya na to because sa sobrang dami ng pera na umiikot, gagawin nila ang lahat, kakaltasan nila yan, kukurutan nila yung mga sayote nila. O kakaltasan nila yan at maglalagay sila sa mga kung saan-saan sila pwede maglagay para mamatay ito. Mamatay, hindi lang itong literal na mamatay itong mga to ha. Matindi ang death threat sa mga ito. Pero yung mamatay itong issue na to, yung matabunan itong issue na to. Palagay ko, kaya sobrang laki ng ninakaw nila na pera para lahat kaya nilang mabili para hindi sila makulong at hindi mapunta sa kanilang istorya. So gagawin nila lahat ng kanilang gagawin. Ngayon, pag-usapan lang natin mabilis na mabilis. Etong sinasabi nila na si Mike Defensor, binayaran ng tagli 5 milyon to. Bakit si Mike Defensor nakatanggap ba siya ng pera galing sa flood control? O let's say for example, binigyan nga niya ng tagli 5 milyon itong mga ito para magsalita. Anong masama doon? Anong masama doon? Hindi naman taga-gobyerno si Mike Defensor. At kung halimbawa, may ipon si Mike Defensor. Si Mike Defensor yan, si Erwin Tulfo nga, ang yaman-yaman 600 plus million ang pera niya Ang kanyang ari-arian at saka pera niya, ganun kalaki. Si Mike Defensor pa mas mayaman yan sa kanya. May mga negosyong lihitimo yan. So kung let's say for example, binayaran niya ng tagli 5 milyon yan, anong masama doon? Galing ba sa pera ng taong bayan yung binayad niya sa mga yan? Kung yung ibinayad niya sa mga halimbawa man, totoo nakatulong sa kanila at lalong nagpalakas ng loob nila para ilabas nila yung mga saloobin nila. Ano naman masama doon? Pero hindi ako naniniwala na binayaran ni Mike Defensor tong mga to. Kasi kung talagang bayaran itong mga sundalo na ito, sa tingin nyo ba hindi nila kayang tapatan yung 5 milyon na offer neto ni Zaldico ni Mike Defensor? Kung halimbawa 5 milyon lang ang offer ni Mike Defensor para dito sa mga to, sigurado ko kayang doblehin yun nung mga magnanakaw. Sino yung mga sinabi diyan? Magnanakaw di umano si Stella Kimbo o sila Tito Soto, Erwin Tulfo. Sa tingin niyo sa laki ng pera na binibigay na tinanggap nila, ilang maliit-ang pera yan yung tinanggap nila. Sa tingin niyo hindi nila kayang bayaran itong mga ito? Kung talagang bayaran to, kung ako bayaran ako, putang ina niyan. Sigurado ako kung sino may pinakamalaking perang ibibigay sa akin, yun ang amo ko. Sa tingin ba ninyo kung 5 milyon lang yung binayad nito ni Mike Defensor, sa bawat isa dyan, magkano yung 5 milyon? 5 times 18. Magkano yun? I-mathematics natin para talagang alam ninyo, makita ninyo yung logic ng mga kabobohan nilang mga rebuttals 5 times 18. Magkano? 90 million lang yan. 90 million. Utangin na yan. Isang malitang pera lang yan na ibinigay kay Martin Romualdez, tatahimik na yung mga yan. Hindi ba? Kung ganun kalaki yung perang tinanggap ni Martin Romualdez galing sa mga ito, do you think hindi niya kayang bayaran itong 18 na ito para hindi magsalita? Kung 90 million, magbayad siya ng doble, 10 million ang isa. 180 million lang ang ibabayad niya, hindi na magsasalita ang mga ito, wala na sanang ebidensya, everybody is happy. So kung yung logic na susundan natin, yung logic nila na bayaran itong mga sundalo na ito, sana hindi na nagsalita ito. Hindi ba? Kung ako, sangkot ako. Kung ako, halimbawa, ako si Stella Kimbo, tumanggap ako ng mali-malitang pera sa bahay ko. Magsasalita itong mga ito. Magkano ba yung ino-offer sa inyo ni Mike Defensor? 5 million. Di gawin kong 10 million, huminto lang yung bibig mo. Wag mo lang ako isumbong. Mano ba naman, bawasan ko, di man aking pera yung pera man ng taong bayan yun Bawasan ko para din sa, total naman. Satanas naman ako, di tuloy-tuloy ko na yung pagiging satanas ko. Hindi ko naman ibabalik tong pera na to, di hatiin na lang natin.
Di ba? Kung korap yung mga yan, hindi na yan nagsasalita ngayon. Kung korap yung mga yan at binayaran yan ni Mike Defensor, definitely, kayang bayaran yan ng mas malaking halaga nitong mga inaakusahan nila dito. Inan yung mga bobo ba kayo? Ang tatangan nyo mag-analyze. Oo, kung ang hihina ng mga kukote ninyo. So, napakalaking imposible. Palagay ko, sila Baligod, sila Mike Defensor, nagtutulong-tulong sila to make ends meet. O ibig sabihin, para mairaos lang yung mga pang-araw-araw ng mga ito. Wala mang mga trabaho ito eh. Kawawa naman ang mga ito. Sinasakripisyo na nila yung buhay nila para sa bayang Pilipinas, para matigil ang korupsyon. Tapos, kahit sangkusing man lang. Sigurado man tayo meron. Mapapakain mo yan. Baka mga pampaaral sa mga anak o pampasustento sa pamilya nila dahil may mga pamilya at mga maliliit na mga anak yan, mga yan. So, hindi naman masama yun. Actually, mga subscribers ko nga, message sa akin, Boss Dada, saan ako pwede magpadala para makatulong ako dito sa 18 Marines kahit magkano lang. Sinabi ko na nga kay Mike Defensor, Boss Mike, bigyan mo nga ako ng account kung saan pwedeng ipadala yung mga gustong, mayayaman kasi itong mga banateros eh. O kung saan gusto nilang ipadala yung tulong nila dito sa mga Marines. Alam nyo ba sabi ni Kong Mike sa akin? Sabihin mo daw dun sa mga gustong tumulong sa kanila, wag muna sila, unahin muna tulungan yung mga nasa Mindanao, yung mga nalindol. O, di ba? Ay, na ganyan sila. Kaya kung gusto nyo mag-donate kayo sa SMNI Foundation. Kasi sigurado ako napupunta yan sa mabuti. Ayaw muna nilang tumanggap dahil okay pa man daw sila. Mayroon bang ganyan na kawatan? Mayroon bang ganyan na bayaran? Pucha, ikaw na yung magbibigay ng tulong, tinatanggihan pa yung tulong mo. Mga bobo pala kayo eh. Diretso natin to. Boss Dada yan, madaldal yan. Noong unang Blue Ribbon Committee hearing, ngayon may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligod. At mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Ako mahilig kasi ako sa relo. Ang ganda ng relo ni Mike. Dahil pera talaga to si Mike, Ang ganda naman ng AP. Sana all. Ganda. Mahilig ako sa relo, Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pagnanakot na naganap, maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglakas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera. Kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maiya naman kayo. Ngayon mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Totoo yun, nauna pa kami magkakaso. Ako, lahat kaming banateros, hindi lang si Jay Guevara, siya lang walang kaso sa amin. Si Jack, ako, si Master Judea, si Paring RJ, si Coach Oli, si Banatbay, mga taga-SMNI, etong 18 Marines, etong sila, lahat kami may kaso. O bakit? Ano ba ginawa? Nagnakaw ba kami sa pera ng taong bayan? Di naman. Nagre-react man lang kami sa mga issues ng bayan, kung ano yung balita, yun lang naman nire-reactionan namin, pero may kaso kami. In-interview man lang ng banateros etong mga to, tinanong kung ano yung mga trabaho nila. Kung ano yung mga experiences nila. Bakit kami nakasuhan? Nagkalat ba kami ng peking balita? Hindi naman. Sila naman nagsabi, di naman galing sa bibig namin yung mga pinagsasasabi nila. Anak ng tinapay kayo talaga, ang gulo-gulo nyo eh. Mga walang hiya kayo. So may mga kaso kami. Pero tiyangin na. Kakadismiss lang ng kaso ko. 2 kaso na yun kay Torre. Inciting to sedition. Ang ina niyan. 2 beses na yun. Tapos, kung ano-ano pa. Ito pa, yung kay Trillanes pa. Ang iyan hindi naman ako nag-interview sa mga to. Kasama ako sa kaso. Ganyan katindi yung mga gunggong na yan. Kahit hindi ka naman kasali, pero dahil maingay ka, nagsasalita ka, lumalaban ka, ayaw nila nun, mabibisto yung mga kadimonyohan nila, putang ina, nakakasuhan ka. Ganun ang ginagawa nila, kalinaw-linaw naman ng sinabi ng Supreme Court na kung ikaw ay taga-gobyerno, may akusasyon sa'yo, o kaya ikaw ay taga-gobyerno, merong reaksyon sa'yo yung mga tao, ayaw nila sa'yo, huwag kang balat sibuyas. Huwag kang iyakin. Tanggapin mo. Kung ayaw sa'yo, baka may ginagawa kang pangit. Kung gusto sa'yo, baka may ginagawa kang maganda.
O kung ayaw sa'yo, may ginagawa kang pangit, ayusin mo yung, binago mo na yung sarili mo, yung ginagawa mong pangit, inayos mo, galit pa rin sa'yo, putangin na yan, ibig sabihin, satanas na yan. Di ba? Yun lang naman yun eh. Oh, mga gunggong kayo. Pero okay lang, laban lang tayo kahit gaano karami kaso natin, kahit magastos ang mga abogado, gigising ka ng maaga para pumunta ka sa korte, go lang. Oo, tangin na yan. Kung makulong tayo dahil lang sa pagtatanggol natin sa karapatan ng bawat Pilipino na hindi manakawan, okay lang yan. Oh, it's a badge of honor para sa... Natatakot ba kami? Hindi, no? Neck nyo. Putangin na ninyo. Hindi kayo nakakatakot. Mga matitinong tao pa ba yung matatakot sa mga magnanakaw? Hindi. Dapat yung magnanakaw ang matakot sa tao na gumagawa ng mabuti. Hindi kami natatakot. Oh, malapit na rin naman matapos ang inyong, ang inyong panunungkulan. Hindi naman kayo habang buhay na nandiyan dyan. Tuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Oo, totoo yun ha. Mantakin mo, si Bernardo, si Alcantara, putangin na mga magnanakaw sa DPWH yan. Si Martin Romualdez, hanggang ngayon, hindi pa nakakasuhan. May ilang kaso na kaming hinaharap. Putangin na niya. Ako, ilan na ang kaso ko. Buisit kayo. Nauna pa kami nakasuhan, hindi naman kami na-delibera ng pera. Mano man lang sana na-delibera na ako, kahit 2 maleta lang, okay lang sana sa akin magkakaso ko, mabayad ko ng mga abogado eh. Putsang ina, hindi na nga kami napadala ng pera, tapos yung mga nagsasalita, yung pa yung kinakasuhan, yung mga nakatanggap ng pera, hindi pa makasuhan eh. O kung ayaw makasuhan yan, pagdasan na natin sa Diyos na mamatay na yung mga yan. Para tapos ang usapan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palakasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yung sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataong to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Crispicio, halika dito. So yun ang kanilang yun yung sinasabi nila bakit hindi natuloy dahil nga ginipit yung mga senador na gustong sumali dito sa pagtitipon na ito. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay baba.